Kamusta, Misteri? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, pati na rin ang mga nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erica. Tubong Mindanao po ako at dito na rin lumaki. Nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na maaari akong magbahagi ng kwento sa inyong channel. Kaya gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Sana po ay mapili niyo ito. Ang pangyayaring matagal ko nang itinatago at hindi nagpatulog sa akin ng ilang gabi. Ako po ulit si Erica at ito ang aking kwentong kababalaghan. 11 taong gulang pa lamang ako nang mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pangyayaring nag-iwan sa akin ng takot at pangamba. Nakatira po kami sa isang simpleng nayon. Hindi kami nakaaangat sa buhay, pero hindi rin naman kami naghihirap. Masasabi kong maayos naman ang aming pamumuhay dahil kahit papano, maayos naman ang pagtatrabaho ng aking tatay. Tahimik lamang kaming namumuhay sa araw-araw, kasama ko ang aking nanay at aking nakatatandang kapatid. Pero katulad po ng sinasabi ng iilan, hindi lahat ng kwento ay laging masaya. Isang araw, sinama ako ni nanay sa pamamalengke. Patungo kami sa isang tindahan ng karnihan. Sa isang dulong bahagi ng pasilyo ay may pwesto doon na hindi masyadong dinudumog at kakaunti lang ang bumibili sa kanyang tinda. Yung tindera lang sa pwesto na yun ang pumukaw sa aking atensyon, Misteri. Ang tindera po kasi ay tila seryoso ang tingin sa bawat taong kumakausap o nagtatanong sa kanya. Para bang binabasa niya ang kanilang mga mata. Kulot po ang kanyang buhok. May kalakihan ang mga mata. Morena ang kulay niya at may mga dugu-dugu pa nga sa kanyang muka at katawan. Sa totoo lang, nakakakilabot ang kanyang aura, Misteri. At kahit anong pilit kong huwag pansinin yon, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos niya. Habang papalapit kami sa pwesto nito ay pabulong kong tinanong si nanay. Nay, kilala niyo po ba yung tindera ng karne? Tanong ko habang nakatingin sa babae. Napangiti si nanay sa akin at saka ngumiti ng bahagya. Oo naman anak, matagal ko na siyang suki dito sa palengke. Kalaunan, naging kaibigan ko na rin siya. Bakit mo naman naitanong? Parang nakakatakot po siya eh. Mabait naman siya kahit medyo tahimik. Madalas ko yang tawaran, kaya sa kanya na lang ako bumibili. Napakunot noon na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabagabag talaga sa akin. Parang may mali talaga sa babaeng yun. Hanggang sa huminto na kami sa kanyang pwesto. At dahil wala namang ibang bumibili sa kanya, ay agad napukaw ang atensyon niya sa amin at ni nanay. Kamusta, Emmy? Matagal ka atang hindi bumibili? Bati ng tindera habang patuloy ito sa paghiwa ng karne. Aling Bet daw ang pangalan nito ayon kay nanay. Oo nga madalas kasing isda ang gustong ulam ng mga anak ko. Sagot ni nanay habang isa-isa nitong kinikilatis ang mga hiwa ng tindang karne dito. Napansin kong titig na titig sa akin si Aling Bet.
Para bang sinusuri niya ako at ang aking buong pagkatao. Sa loob ng pagtitig nito sa akin ay hindi ko nakitang kumurap ang mga mata nito. Anak ko nga pala, si Erica. Pakilala ni nanay dahil napansin niyang nakatingin sa akin ang tindera. Saglit ulit lumingon si Aling Bet at ngumiti ng tipid. Talaga? Ilang taon na siya? Habang malakas ang bawat pagtaga nito sa mga buto-buto. 11 pa lang. Ngayon ko lang naisama rito kasi dati palagi siyang nasa eskwela. Ganun ba? Nakakatuwa naman. Bata pa pala ang anak mo. Tumatango-tango pa ito at pagkatapos nitong sumagot kay nanay ay binaling muli nito ang tingin sa akin at para bang may kung ano sa ngiti na hindi ako mapanatag. Habang patuloy silang nag-uusap, kitang-kita ko misteri kung paano dumaan ang matalim niyang tingin sa akin. At habang nagtatagal ang kanilang pag-uusap, napansin kong may diin at gigil ang bawat paghiwa niya sa mga karning nasa harapan niya. Hindi rin siya nag-aabalang bugawin ang mga langaw na dumadapo sa kanyang muka. Tila wala siyang pakialam. Dinadasal ko nga noon na sana matapos na ang kanilang usapan para makaalis na kami sa kanyang pwesto. Dumadami ang langaw sa pwesto mo, Bet. Wala ka bang pambugaw dyan? Saka lang nito kinuha ang manipis na kawayan na may ginupit-gupit na plastik sa dulo at kanyang binugaw sa mga karne. Ikaw naman, Emmy, alam mong nasa palengke ka, natural may mga langaw, diba? Isa pa, lulutuin mo naman yan. Hindi na lamang pinansin ni nanay ang naging tugon ni Aling Bet sa kanya at pinagpatuloy na lang nito ang pamimili sa karne. Bagong katay lang naman ang mga to, diba, Bet? Magkano nga pala ang kilo nito pati yung atay? Aba, oo naman, Emmy. Bagong katay lagi ang mga tinda ko. Agad niyang kinuha ang mga karne at inamoy-amoy pa ang mga ito. Lalo na yung atay na tumutulo pa ang dugo sa lapag. Inangat niya ito at walang kung ano-anong itinapat ito sa kanyang muka. Kulang na lang ay panggigilan nito ng kagat ang hilaw na atay. Labis akong nandiri at pinigilan ko lang masuka. Balak pa sana nitong itapat sa mukha ni nanay yung atay. Pero biglang lumayo si nanay. Oo na, Bet, naniniwala naman ako sa'yo. Ibigyan mo na lang ako ng kalahating kilo. Kita ko ang reaksyon sa mukha niya na parang nainis at nagalit kay nanay sa pag-iwas nito sa kanya. Kaya padabog nitong inilapag ang atay sa malaki at nanglilimahid na sangkalan niya. Kalahati lang ba, Emmy? Medyo matigas na tono ng pananalita ni Aling Bet. Oo, Bet. Pangsahog lang naman. At para bang galit nitong tinagayong atay at inihagis sa timbangan. Matapos maibigay sa amin yung mga pinamili namin, ay agad na kaming umalis sa pwesto ni Aling Bet. Pero habang naglalakad, ay nilingon ko pa din ito sa likuran at lalo akong natakot nang makita kong nakatingin pa din ito sa amin. Hindi nagtagal, misteri. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Umuwi si nanay sa aming bahay na kasama si Aling Bet. Nakapagtataka dahil hindi naman mahilig si nanay na magpapunta ng kaibigan. Pero marahil nga napalapit siya rito kaya ganon. Pero ako, hindi ako mapalagay tuwing dumadalaw siya sa amin. Hindi rin normal ang paraan ng kanyang pakikipag-usap. Para bang masyadong seryoso, masyadong misteryoso. Ni minsan, hindi ko sila narinig ni nanay na magtawanan.
Kaya nagtataka ako kung paano siya nagustuhan ni nanay bilang isang kaibigan. Ang isa pang napansin ko dito ay yung hindi niya pagtingin sa mata ng kanyang kausap. Dahil habang nakikipag-usap ito kay nanay, ay ni minsan hindi ko nakitang nakipag-eye to eye contact siya rito. Dahil sa hindi ako kampante sa presensya niya, madalas ko siyang pagmasdan. Para bang gusto kong bantayan ang bawat kilos niya. At sa tuwing sinusulyapan ko siya, nahuhuli ko rin siyang nakatitig din sa akin. May kakaibang ngiti sa kanyang muka. Isang ngiti na nagpapadala ng kilabot sa aking katawan. Totoo, Misteri, hindi ko maipaliwanag. Pero parang ngiti ito ng isang nakakatakot na nilalang sa mga palabas sa mga napanood kong pelikula. Minsan nagtanong ako kay nanay, "Nay, bakit lagi pong nagpupunta dito si Aling Bet?" "Hayaan mo na, nak. Wala ring kaibigan yun. At saka naboboring din naman ako dito sa bahay. Gusto ko rin nung may nakakausap." Nagtataka man pero wala akong magawa. Ang nasa isip ko lang noon, ang dami-dami namang pwedeng maging kaibigan dyan. Bakit si Aling Bet pa? Pero dahil nasa murang edad pa lang naman ako, wala akong magawa kundi ang magkibit balikat lang. Isang araw, habang abala ako sa pagliligpit ng aming mga gamit, bigla na lang lumapit sa akin si Aling Bet at laking gulat ko nang bigla siyang tumawa at bumulong. "Huli na, bata. Hindi ka na makakaalis dito." Nanlaki ang aking mata sa mga narinig. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin niya sa mga sinabi niyang yon, pero tila nakaramdam ako ng pagbabanta. Sa tindi ng takot ko, hindi ko na ito naikwento kay nanay. Naisip ko, paano kung magsumbong ako at may gawin siyang masama sa amin? Kaya't pinilit kong isantabi ang nangyari at inisip ko na lang na baka isa lang to sa kanyang mga kawirduhan. Hanggang sa isang araw na hindi ko inaasahan habang pauwi ako mula sa eskwela, isang matandang babae ang tumawag sa akin. "Iha!" Napalingon naman ako sa paligid dahil nagtataka ako kung ako ba talaga ang tinatawag nito. "Ako po ba, La?" "Oo, Iha. Ikaw nga." "Ano po yun, Lola? Kailangan niyo po ba ng tulong?" "Hindi. Ayos lang naman ako. Pero gusto lang kitang balaan." Napakunot noo ako. "Balaan po? Lola, manghuhula po ba kayo? Pasensya na po, wala po akong pambayad kung sakali." Pero agad ulit bumalik sa seryoso ang kanyang muka. "Hindi ako manghuhula. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mag-ingat kayo, ikaw at ang nanay mo." Nanlamig ang aking pakiramdam. Ano ang ibig sabihin nito? "Salamat po, La. Lagi naman po kaming nag-iingat. Huwag po kayong mag-alala." "Hindi ba madalas kasama ng nanay mo ang tinderang iyon?" "Si Aling Bet po ba?" "Opo, bakit po? Ano pong mayroon kay Aling Bet?" Bago sumagot ang matanda, luminga-linga muna siya sa paligid. Tila sinisigurong walang ibang makakarinig sa kanyang sasabihin. "Ang babaeng iyon, Iha, ay kampo ng demonyo." Labis akong nabigla sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain yon ang kanyang babala. Ang iniisip ko lang noon, baka si Aling Bet, isang manloloko o isang magnanakaw.
o kaya naman traidor na kaibigan. Pero wala sa hinagap ko na ganong katindi at kabigat ang paratang ng matanda. Iha, mag-ingat kayo, lalo na ng nanay mo. Mukhang siya ang napupusuan ng bet na iyon, kaya dikit ng dikit sa kanya. Huwag mong hahayaang mapag-isa ang nanay mo na kasama ang tinderang iyon. Ano po ba ang meron kay Aling Bet? Bakit niyo po nasabing kampon siya ng demonyo? Huminga ng malalim ang matanda bago tumingin sa akin ng seryoso. Matagal na naming kilala ang babaeng iyon, Iha. At sinasabi ko sa iyo, delikado siyang tao. Nagpatuloy ng kwento ang matanda. Ayon sa kanya, matapos raw makunan ni Aling Bet, halos hindi na ito lumabas ng kanilang bahay. Lagi itong nagkukulong at kung sakaling lumabas, palagi raw itong nakangiting mag-isa. Tila may kumakausap sa kanya na hindi nila nakikita. Pero ang pinakakinatatakutan ng mga tao sa kanilang lugar ay ang madugong pangyayari na bumalot sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang sariling asawa. Ibinahagi sa akin ng matanda ang natatagong madilim na kwento ng buhay ni Aling Bet. Gabi raw iyon at kararating lamang ng kanyang asawa mula sa inuman. Narinig ng mga kapitbahay ang matinding sigawan nilang mag-asawa. Normal na daw ang ganong bangayan ng mag-asawa. Araw-araw daw yun, ayon kay Lola. Dahil sa labis na pagdadalamhati ng pagkamatay ng anak ni Aling Bet, ay parang naging hindi na normal ang kilos nito sa bahay. Palagi daw itong umiiyak. Pagkatapos naman biglang tatawa. Biglang sisigaw ulit at magwawala. Kaya tuwing umuuwi ang asawa nito, dinadat na nito na napakagulo ng bahay. Walang sinaing o walang lutong ulam. Kaya't lagi nauuwi sa bugbog si Aling Bet. Buwisit naman! Sa tuwi-tuwi na lang kapag uuwi ako sa bahay na to, lagi kang umiiyak. Hindi ka pa naglilinis ng bahay. Napakabaho na dito. At wala pang ulam. Hindi daw sumasagot si Beth sa tuwing pinapagalitan nito at binubungangaan ng kanyang asawa. Hanggang sa narinig na lang daw ng mga ito ang malalakas na kalabog at sigaw ni Aling Beth. Nag-aalala ang mga kapitbahay nito, gayon din daw si Lola sa maaaring kahantungan ng panggugulpi ng asawa niya. Hanggang sa matapos ang ingay sa loob ng bahay at nabalot na ito ng katahimikan. Matapos ang ilang oras, akala ng mga kapitbahay na tapos na ang kanilang pag-aaway. Pero laking gulat nila nang makita nilang lumabas ng pinto si Aling Bet na puno ng dugo ang damit at ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang mga kamay. May dala-dala siyang isang malaking kaldero. Bitbit niya ito na para bang napakabigat dahil halos kalad ka rin niya ito. Napansin din nila ang mukha ni Aling Bet noon na walang emosyon, para daw siyang naglalakad na isang taong walang kaluluwa noon. Habang kinakaladkad niya ang kanyang bitbit na kaldero, ay tumama ito sa isang bato, kaya nagsitapunan ang laman nito. Misteri, sumambulat sa kanila ang mga laman loob at mga putol-putol na katawan ng kanyang asawa.
Nagsigawan ang lahat ng mga nakakita rito. Dahilan upang mataranta si Aling Bet at dinampot nito isa-isa ang mga nagkalat na parte at laman loob. At isa-isa itong kinain. Ang mga kapitbahay, pati si Lola ay lubos na nandire sa nakita nito at agad silang tumawag ng pulis upang i-report ang nangyaring kababalaghan sa bahay ni Aling Bet. Hindi ikinulong ng mga pulis si Beth dahil hindi raw ito matino. Ayon sa kanila, wala raw ito sa tamang pag-iisip kaya nakagawa ng ganong klaseng krimen. Mula nun, naging palaboy-laboy sa lugar namin ang babaeng yon. Pero isang araw, Misteri, bigla raw itong naging maayos muli. Bumalik ito sa pagtitinda ng karne. Pero kahit ganun, ay wala na silang tiwala rito. Ni isa sa kanila ay walang tumangkilik sa kanyang paninda. Kaya laking gulat nila nang laging may kasama ito at iyon nga si Nanay. Dahil sa nalaman ko, dali-dali akong tumakbo pa uwi. Pero hindi pa ako nakakarating ng bahay. Nakasalubong ko si Nanay, duguan at nanghihina. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Dadalhin ko po kayo sa ospital. Demonyo ang Bet na yun. Hindi na ako nagulat sa salitang iyon dahil yun din ang mismong sinabi ng matanda sa akin. Pero, Misteri, natulala pa rin ako dahil hindi ako makapaniwala sa ganong sinapit ng nanay ko sa babaeng yun. Habang nagluluto ako, bigla akong niyakap ni Beth mula sa likuran. Tapos tumawa siya ng may ibang boses. Wala siyang sinayang na sandali. Agad niya akong sinaksak. At hindi pa raw doon natapos ang lahat. Nakita niya daw na dinidilaan ni Aling Bet ang dugo sa kanyang kutsilyo na tumutulo pa sa sahig habang nakangiti ito at nakatitig sa kanya. Sa malamig at nakapanghihilakbot na tinig, sinabi nito, Amy, ano kaya ang masarap na iluto? Sa matinding takot, naitulak ni Nanay si Aling Bet, dahilan para matabig niya ang kumukulong kaldero sa kalan. Ang mainit na sabaw ay tumilapon sa binti ni Aling Bet na agad napasigaw sa sakit. Saglit siyang nawala ng kontrol at doon nakakita si Nanay ng pagkakataon upang makatakas. Kahit hirap at duguan mula sa sugat, nagawa pa rin niyang tumakas ng bahay ng buhay. Hindi pa man natatapos ang paliwanag ni Nanay, ay bigla na siyang nanghina at tuluyang nawala ng malay. Nagsisigaw naman ako at humingi ng tulong sa mga kapitbahay at dali-dali namin siyang sinugod sa ospital. Sa awa ng Diyos, Misteri, wala namang natamaan sa kanyang mga organs at hindi naman naging delikado ang kanyang lagay. Binabantayan ko siya gabi-gabi at sinisigurong ligtas siya. Pero may mga gabi sa ospital na biglang nagsisisigaw si Nanay at magigising ako. Ituturo niya ang bintana. Sinasabing naroon si Aling Bet nakatingin sa kanya. Pero sa tuwing sisilip naman ako, wala akong makita. Matindi ang naging trauma ni Nanay sa nangyari sa kanya sa piling ni Aling Bet. Hinanap naman ito ng mga kapitbahay niya, pero naglaho siya na parang bula. May mga nagsuhestyon pa nga na kung makita man raw siya ay huwag nang buhayin pa dahil masyado na raw siyang delikado sa bata man o sa mga matatanda.
Kahit hanggang ngayon, Misteri, hindi malinaw kung bakit naging ganoon si Aling Bet. Sa nakararami, pinaniwalaan na lang nilang nabaliw na ito noon pa man dahil sa pagkawala ng kanyang anak sa sinapupunan. Pero meron pa ring iilan na mariing naniniwala na may kung anong nilalang ang sumapi rito kaya nabago ang kanyang pagkatao. Hindi na raw siya ang dating Bet na kakilala nila. Isa na raw itong kampon ng dyablo na namamalagi rito sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Misteri. At sana po ay maipalabas niyo ito sa inyong channel na Misteryo sa Dilim TV.